Ako si Maria at ito ang aking kwento. Uy, Demi, kumusta? Maghapon kang wala kahapon ah. Anong pinagawa sa'yo ni Sir Max? Tanong agad ni Erica sa kaibigan nang makitang nag-aayos ito sa table nito. Halos magkasunod lang silang dumating sa opisina ng umagang yon. Ha? Wala. Nag-sort lang ng files. Pagsisinungaling ni Demi. Nag-sort lang? Bakit naman inabot ka ng maghapon? Tanong ulit ni Erica, nangalumbaba na. Halatang interesado sa isasagot ng kaibigan. Tumikim si Demi. Umupo muna sa kanyang office chair bago sumagot. Marami kasi. Hindi kaya ng ilang oras lang. Sandaling nag-isip si Erica. Kapag kuwan ay tumangutango. Kung sa bagay, mahirap nga naman ang mag-sort. Nito, nagkibit balikat bago tumuwid ng upo. Binuksan ang laptop nito. Anyway, you missed all the fun yesterday. Binuksan na rin ni Demi ang kanyang laptop. Fun? Anong fun? Ngumiti agad si Erica. Inilapit ang upuan sa kaibigan bago. Tagilid na si Esmeralda. Bulong nito. Agad namang nagbuhol ang mga kilay ni Demi. Anong tagilid? Bakit? Buti na lang may pinagawa si Sir Max na iba sa'yo. Nagkumahog ang dragon sa pag-aayos ng marketing plan na ginawa mo. 3 beses na ni-reject ni Sir Max ang marketing plan, saying that every version of it's getting worse. Ayun, napilitang umamin ng dragon na hindi siya ang may gawa ng marketing plan sa Subic project, kaya hindi niya alam kung paano pa yun i-improve. Alam mong ginawa ni Sir Max? Binigyan niya ng sanction. 2 linggong hindi makakapasok ang dragon sa opisina. Pero may usap-usapan na, itutuloy na raw yun sa termination kasi unbecoming conduct daw ang ginawa nitong pag-angkin sa gawa ng iba. Kaya naman, si Mr. Roman na ang ating OIC ngayon. O diba? Ang saya? Finally, the department is healing. Ani Erica, kuntodong ngiti. Kumurap naman si Demi. Hindi makapaniwalang sa isang iglap ay magbabago na lang ng ganoon ang kapalaran ng boss. Well, she doesn't want to celebrate over someone's misfortune. But it was really a long time coming. Hindi deserving si Esmeralda sa posisyon nito. At ngayon si Mr. Roman na ang pansamantala nilang boss. Alam ng dalaga na mas lalong magiging productive ang kanilang department. Salamat sa mainit na tea, Esti Chica, Erica. Umpisa ng dalaga. At least ngayon, pwede na tayo magtrabaho ng matiwasay. Sinabi mo pa. Nakangiting sagot ng kaibigan. Bago tuluyang bumaling sa table nito. Ilang sandali pa, naging abala na ang lahat ng naroon sa pagtatrabaho. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, dumating si Ella. Dumiretso ito kay Mr. Roman. Ilang sandali pa. Demi, tawag ka raw ulit ni Sir Max sa executive floor. May ipapagawa ulit siguro sa'yo. Iwan mo na lang yan dyan pinapagawa ko. Pwede nang gawin ni Jet yan. Anang matandang lalaki. Ang Jet na tinutukoy nito ay ang isa sa mga katrabaho niyang baguhan. Tumango si Demi. Muling inayos ang gamit bago binitbit ang kanyang bag. Minulagatan pa si Erica na kakaiba ang ngiti sa kanya. Sigurado siya. Tatagtadin na naman siya nito ng mga tanong mamaya sa chat. Hindi naglipat sandali. Nasa lift na sila ni Ella at paakyat sa executive floor. Ano raw ang kailangan niya sa akin? Hindi na napigil ang tanong ni Demi. Bumaling si Ella sa kanya. Hindi ko rin alam, Miss Demi. Basta sinabihan niya lang ako na tawagin ka. Mabilis na umiwas ng tingin ng dalaga. Kumuyom ang mga kamay. Sana itinawag niya na lang. Marami akong backlog sa trabaho ko. Inaabala niya ako sa mga paganito niya. Anang dalaga, may himig ng hinanakit sa tinig. Bakit hindi? Hindi ito umuwi ng bahay kagabi. Halos ilang oras lang ang itinulog niya dahil sa kakahintay rito. Ramdam pa niya ang bahagyang pagkirot ng kanyang mga mata dahil sa pag-iyak ng nagdaang gabi. Tapos ngayon, kaswal lang siya nitong tatawagin na parang wala itong ginawang hindi maganda kagabi. Umirap na si Demi. Sigurado siya, kung may ipapagawa si Max sa kanya ngayon, hindi rin naman importante. At sobra siyang inaabala ni Max. He may be the CEO of GDC at kaya nitong gawin ang anumang gustuhin nito sa loob ng kumpanya. But at the end of the day, ang trabaho niya ay trabaho niya pa rin. Hindi niya matatapos ang mga yon kapag hindi niya ginawa. And right now, she'd rather work than see his face. Lihim na nagngit-ngit si Demi. Inalala ang pangalngal ng nagdaang gabi. Masama pa rin ang loob niya sa ginawa nitong na nagdaang gabi. Kung pwede lang siyang magreklamo o kaya isumbatan nito, siguro matagal na niyang ginawa. But who is she to complain?
She is just the CEO's contract bride. Hindi na muling nagsalita pa si Demi. Pinanatili ng dalaga ang tingin sa floor counter. Mas piniling pakalmahin ang mga emosyon. Hindi naglaon, bumukas ng lift sa executive floor. Naunang lumabas ng lift si Ella. Tahimik na sumunod ang dalaga. Ilang sandali pa, ang assistant na rin mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Namarahan din itong isinara matapos niyang makapasok sa loob. Max was still busy typing something on his laptop. Kahit na nakatayo na si Demi sa gitna ng opisina nito. Kaya naman hindi na nakatiis si Demi. Tumikim na ang dalaga upang makuha agad ang atensyon nito. Agad na natigilan si Max sa ginagawa at nagangat ng tingin sa asawa. Sandali niya itong pinagmasdan bago muling bumalik sa pagtitipa. There you are, Demi. Nalaman ko kay Miss Gutierrez na ikaw pala talaga ang may gawa ng marketing plan ng Subic project natin. Why didn't you tell me sooner? Kumurap si Demi. Hindi makapaniwala na aabot sa puntong yun ang pagsasabi ng totoo ni Esmeralda. Max must have really scared the shit out of her former boss kaya ganon. Sanay na kami sa gawain ni Esmeralda sa department, Max. Besides, siya ang boss namin. Kahit nasabihin namin na hindi pwede, ginagawa niya pa rin. Sagot ng dalaga. Well, you could have informed me about how she abuses her position. Sana kung may isa man lang sa inyo nagsumbong sa mga gawain niya, hindi na sana umabot pa sa ganito. I could have fired her sooner. Ani Max. Lalong bumilis ang pagtipa sa laptop. Nagbuga ng hininga si Demi. Tapos na yun, Max. We cannot do anything about it anymore. Besides, yan lang ba dahilan kung bakit mo ko pinatawag? Kung wala ka ng ibang sasabihin, babalik na ako sa opisina. I want you to finish the marketing plan for the Subic project, Demi. Kailangan ko yung mabasa bago ako umalis bukas para sa meeting ko with the Aura project managers. Can you give me the final drop before this day ends? Marahang tumango si Demi. Good. Also, hindi ulit ako uuwi mamaya. Automatiko ang paghapdi ng lalamunan ni Demi. Bakit? May pupuntahan kami ni Vera. Nagmamadaling sagot nito. Ang mga mata nasa laptop pa rin. Vera. Si Vera na naman. Sige, salamat sa pagsabi. Ani Demi, pumihit na patalikod subalit muli ring humarap kay Max nang may maalala. Max, saan ka pala natulog kagabi? Lakas loob niyang tanong. Kina Vera. Mabilis na sagot nito. Lalong kumirot ang puso ni Demi. Okay. Anang dalaga, bago tuluyang binuksan ng pinto at lumabas ng silid. Kabadong nilalaro ni Demi ang laylayan ng kanyang blouse habang nakatayo siya sa harap ng mesa ni Max. Hinihintay ang feedback nito sa ginawa niyang marketing plan para sa Subic project ng GDC. Nakasalukuyan itong binabasa. Pasado 2:00 na ng hapon at hindi pa nanananghalian ng dalaga. Inuna niya ang pinapatrabaho ni Max sa kanya. Ilang sandali pa, isinara ni Max ang folder ng marketing plan bago nag-angat ng tingin sa dalaga. His brown eyes piercing at her, as if trying to pry on her very soul. Pinigil ni Demi ang mapasinghap nang kumabog ang kanyang dibdib. Pasimpleng tumikhim upang hamigin ang sarili bago. So what do you think? Lakas loob na tanong ng dalaga. This is exactly how I pictured it. Anito, tumayo na. Ngayon ako naniniwala na ikaw ang may gawa ng marketing plan na inangkin ni Esmeralda. Good job, Miss Malvar. I will give instructions sa operations bago ako umalis bukas, including your plan. Ngumiti na si Demi. Somehow she felt proud that the compliment came from Max. At totoong gumaan ng bahagya ang kanyang dibdib. Subalit, hindi pa rin iyon kayang paglahuin ang sama ng loob niya kay Max. Sige Max, aalis na ako. Babalik na ako sa department namin. Anang dalaga maya-maya. Hindi na hinintay ang sagot nito at agad na dumiretso sa pinto. Subalit hindi pa man napipihit ng dalaga ang seradura ng pinto, ay muling nagsalita si Max. Demi, wait. Anito, na siyang nagpangyari upang marahang pumihit paharap si Demi dito. I'm leaving tomorrow. I'll be gone for at least 3 days. 4 days tops. I expect that you will keep yourself out from trouble when I'm gone. Can you do that? Sandaling nagngit-ngit si Demi. Pilit na ikinalma ang emosyon. Paano? Para nitong sinasabi na gagawa siya ng masama habang wala ito. Subalit imbis na sagutin ito ng hindi maganda, muling nagpakatimpi-timpi si Demi. Makakaasa kang malinis pa rin ang pangalan mo pagbalik mo, Max. Hindi ako gagawa ng anumang gulo kung yan ang ipinag-aalala mo. Sige, mauna na ako. Ani Demi bago tuluyang lumabas ng silid. Pagdating sa lift, malaya niyang pinakawalan ang mga luhang kanina pa pinipigil. Her relationship with Max is changing, for the worse. She thought they were already making progress, subalit
at kung kaya pa niyang pakibagayan ito sa susunod na ilang buwan. Hindi na siya sigurado now that her heart is already involved. Marahas na nagpunas ng luha ang dalaga. May 5 buwan pa siya para kalimutan si Max. At sana magawa niya. Kanina pa nakahinto sa harap ng bahay ng mga De La Rosa ang sasakyan ni Max. Subalit hindi magawa ng binatang lumabas. Sir, hindi pa po ba kayo papasok sa loob? Ni Ella sa amo na halatang hindi mapakali sa backseat ng sasakyan. Si Ella ang nagpresentang magmaneho sa sasakyan ng boss dahil gusto niyang samahan ito. Alam ng assistant kung gaano kalaki pa rin ang epekto ng pagkawala ni Leticia kay Max. Kaya naman tuwing sumasapit ang araw ng pag-alala kay Leticia De La Rosa, sinisiguro ni Ella na nakaalalay siya sa boss. Hindi naman umimik si Max, na natiling nakamasid sa mga taong pumapasok sa gate ng mga De La Rosa. That place used to be his hangout. Silang tatlo ni na Christoph at Leticia. They were all schoolmates. And while Leticia was 2 years younger than him and Christoph, hindi iyon naging hadlang upang mabuo ang pagkakaibigan ng tatlo. Lalo na sina Max at Leticia na parehong may interes sa pagtugtog ng piano. Kaya lang, ang marahang pagkatok sa bintana ng backseat ang pumutol sa malalim na pagbabalik tanaw ng binata. Nang tingnan niya ay nakita niya roon si Vera. Agad na binuksan ni Max ang pinto at napilitang bumaba ng sasakyan. Hi, saw your car here outside. Kadarating mo lang? Ni Vera. Maaliwalas ang muka. Palubog na ang araw, but Vera's beauty was still as radiant as the morning sun. He used to be captivated by it for many years, but now, he found it not so special anymore. Gumanti ng ngiti si Max, pilit. Yes, kadarating ko lang. Pagsisinungaling ng binata, lalong lumawak ang ngiti ni Vera. Oh, that's good. Sabay na tayong pumasok. Anang dalaga. Automatikong ikinawit ang kamay sa braso ni Max bago sila magkapanabay na pumasok sa loob ng gate. Nagdire-diretso ang dalawa sa sala kung saan nagtitipon ang karamihan ng mga tao. All were busy talking over a glass of wine, served by the roaming waitress all around the vast receiving area. Subalit hindi huminto roon si Vera. Nagdire-diretso ito patungo sa isang silid na pamilyar sa binata. That was the piano room of the De La Rosas. Doon sila madalas noon ni Leticia, nagsasalitan sa pagtugtog ng kung ano-anong kantang kanilang maisipan. Kumpara sa labas na tila may kasiyahan, tahimik ang piano room. May malaking retrato ni Leticia na nakapatong sa ibabaw ng piano. Sa tabi niyon ay ang pares ng sapatos nito na tanging natira mula sa gamit ng kaibigan. Lola, nandito po si Max. Ani Vera sa matandang babae na nakatayo sa harap ng piano at tila nakatitig sa kawalan. Agad na pumihit paharap sa direksyon nila ang matanda. Humikbi at nangilid ang luha nang makita si Max. Lalong inalala ang namayapang apo sa katauhan ng binata. Mabilis na pumurmal ang binata. Doña Cora, my grandmother sent me to attend the memorial of Leticia. I hope you do not mind me coming here. Pilit na ngumiti ang matanda. Of course, iho. Sa katunayan ay natutuwa ako na ikaw ang dumalo ngayong taong ito. Alam kong abala ka sa pag-aalaga kay Criselda. But you still find time to come here. I really appreciate it. Anang matandang babae. Marahan pang tinapik si Max sa balikat bago bumaling kay Vera. Vera, why don't you get Max something to drink? Agad namang tumalima si Vera. Binitiwan si Max at lumabas ng piano room. Si Max ay nanatiling nakatitig sa retrato ni Leticia. She was so young, full of life and yet... I don't blame you, Max. I never did. Nakangiting pahayag ni Cora. Ngumiti. Ihatid mo ako sa labas, iho. May sasabihin ako sa mga tao. Pinaunla ka naman ng binata ang matanda. Nang makarating sila sa receiving room, agad nagsalita ang matanda. Salamat sa pagdalo ninyo sa pagtitipong ito. Halos 2 dekada ko na rin itong ginawa bilang pag-alala sa nag-iisa kong apo na si Leticia. But this year, I've decided that this would be the last memorial event I will hold for her sake. I am old now. I plan to grieve in private next year. At ngayon pa lang nais kong malaman ninyo na unti-unti ko nang inaayos ang aking mga ari-arian. And I'd like to make this announcement today that since I don't have any legal heir, ang lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa mga charities na aking sinuportahan sa mga nakalipas na taon. This will be my last act of goodwill as I slowly withdraw from the public eye for the remaining years of my life. Thank you for your kindness to me through the years. Nagpalakpakan ang lahat maliban sa mag-inang Becca at Vera na makahulugang nagkatinginan. Pasado 10:00 na ng gabi at naghahanda na sa pagtulog si Demi nang makarinig siya ng sunod-sunod na doorbell. Nagtataka man kung sino ang nasa baba ng ganoong oras, bumaba na rin ang dalaga at tiningnan kung sino ang naroon.
Napasingha pa siya nang makita niyang si Ella ang naroon. Bit-bit ang lasing na si Max. Dito ko dinala, Miss Demi. Baka kasi kumapano sa penthouse eh. Nagmamadaling paliwanag ng assistant. Agad namang niluwangan ni Demi ang pagkakabukas sa pinto. Tinulungan na rin si Ella sa pag-alalay kay Max hanggang sa maideposito nila ito sa may sofa sa sala. Anong nangyari? Tanong agad ni Demi kay Ella. It's the time of the year, Miss Demi. Si Ella, inayos pa ang pagpwesto ng boss sa sofa. Automatiko ang pagbuhol ng mga kilay ng dalaga. Time of the year? For what? Naguguluhang bumaling ang assistant sa asawa ng boss. Hindi ba niya sinabi sa'yo kung saan siya nagpunta? Marahang umiling si Demi. Ngayon ang memorial event ni Leticia de la Rosa, ang pumanong na kababata ni Sir Max. Naikwento ba niya sa'yo si Leticia? Marahang umiling ang dalaga. Pero si Lola ang nagsabi. Tumangutangu si Ella. Sinisisi ni Sir Max ang sarili niya sa pagkawala ni Leticia. At taon-taon, tuwing memorial event ni Leticia, iniiwasan niyang pumunta sa mga de la Rosa. Subalit ngayong may sakit si Doña Criselda, si Sir ang napilitang pumunta sa memorial. He was exposed to the triggers and he had one too many drinks. I hope you don't mind na dito ko siya dinala sa bahay niya, Miss Demi. Mas ligtas siya kasi dito. Humugot ng malalim na hininga si Demi. Sumulyap sa bulto ni Max na nasa sofa. Alam niyang sinisisi ni Max ang kanyang sarili sa pagkawala ni Leticia. Nasabi iyon ni Doña Criselda. Subalit hindi niya lubos akalain na ganoon katindi ang epekto ng pagkawala ng kaibigan nito sa binata. She doesn't know the whole story yet. Subalit alam niyang naging malaki yung trauma kay Max, kaya ito nagkaganon. Of course not. Bahay niya to. He should be here. Pero paano si Vera? Tanong niya. Si Ma'am Vera? Bakit po si Ma'am Vera? Si Ella, bakas ang kalituhan sa muka. Ang sabi ni Max matutulog siya ulit ngayong kina Vera. Sandaling natigilan si Ella. Nag-isip bago. Oo nga, doon dapat matutulog si Sir Max ngayon. Pero ganito naman siya. I think it's safer for him to be in his home given his condition. Don't you think, Miss Demi? Mabilis na tumango ang dalaga. Yes. Mas ligtas nga si Max dito. Maiwan ko na po si Sir sa inyo. He's basically harmless kapag nakainom. He just sleep through the night. That's not a problem, right, Miss Demi? Not a problem at all. Salamat sa paghatid kay Max, Ella. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Sabi pa ni Demi bago niya inihatid sa pinto ang assistant ng asawa. Agad na dumiretso sa kanyang silid si Demi pagkatapos. Kumuha siya doon ng bimpo at isang maluwag na t-shirt. Binasa niya ang bimpo ng maligamgam na tubig bago binalikan si Max sa sala. Gaya ng unang beses na malasing ito, pinunasan niya si Max upang kahit paano maginhawaan ito. Initially, she doesn't want to do it, kaya lang hindi rin siya makatiis. Nasisiguro niyang hindi rin siya patutulugin ng kanyang isip kapag iniwan niya ito sa sala ng basta-basta. Umungol si Max nang idampi niya ang bimpo sa mukha nito. Leticia! Bulong nito. Bumigat ang dibdib ni Demi. Kahit na may hinanakit pa siya sa asawa, hindi niya mapigilan ang maawa rito. Max is being haunted by a something in his past, a burden he has been carrying since he was a child. Hindi niya lubos maisip kung anong klaseng trauma ang inabot nito sa pagkawala ng kaibigan nito, na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya yun makalimutan. Pinagpatuloy ng dalaga ang pagpupunas sa mukha ni Max. Isa-isa na rin niyang tinanggal ang butones ng long sleeve polo nito. Subalit nakakapangalahati pa lamang siya sa ginagaway, unti-unting nagmulat ng mata si Max at tumitig sa kanya. Max? Tawag ni Demi sa asawa. Pabulong. Inabot ni Max ang pisngi ni Demi at marahan iyong hinaplos. Leticia, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I'm really sorry. Anang binata bago mabilis na kinabig ang dalaga palapit dito hanggang sa muling maghinang ang kanilang mga labi. Hindi nagtagal ang halik. Agad din siyang binitawan ni Max na nagpangyari upang mabuwal siya at mahulog sa sahig. Hindi nagtagal, muli itong bumalik sa pagtulog na parang walang nangyari. Nangilid ang luha ni Demi. 3 beses na siyang hinalikan nito, lahat walang kahulugan. Subalit para sa kanya, meron. Nakikipagmabutihan si Max sa ex nito. Meron din itong hindi malimutan na kababata na matagal nang pumanaw. Subalit siya, niwala siya ni katiting na espasyo sa buhay nito. Nagbabala na ito noon pa, na bawal siyang mahulog dito. Subalit hindi niya napigilan. Ano na ngayon ang gagawin niya? Tumayo na si Demi. Hindi na itinuloy ang ginagawa. Dumiretso siya sa kanyang silid at doon ibinagsak ang sarili sa kama. Kasalanan niya yon kaya siya nasasaktan. Inilagay niya ang kanyang puso sa alanganing posisyon, kaya siya rin dapat ang mag-alis. Muli, nakatulugan ni Demi ang pag-iyak ng gabing yon. Bakit ang aga mong nagising, Mami?
Tanong ni Vera sa ina na noon ay nagkakape na sa kanilang kusina kahit na pasado 7:00 pa lamang ng umaga. Her mother is not a morning person. Humigop ng kape si Becca. Hindi ako pinatulog ng sinabi ng lola mo. Gusto ko siyang kausapin ngayon para iklaro sa kanyang lahat. Ikaw, hindi ka ba niya itinuturing na apo? Bakit? Nananalita naman sa'yo ang dugo ni Don Matias. Mami, kilala mong lola. She never takes her words back. Kapag sinabi nito, yun ang masusunod. Isa pa, dati na tayong sampid sa mga De La Rosa. Wala nang bago doon. Hindi umimik si Becca. Tahimik na sumimsim sa mag ng kape na hawak nito. Sa isip ay hindi matanggap na sa ganoon na lamang hahantong ang lahat ng pinaghirapan niyang maangkin sa loob ng maraming taong nakalipas. Kaunti lang ang ipon mo sa pagbabalay, Vera. Kung hindi ka gagawa ng paraan, mabilis lang mauubos yon. Ani Becca nang makabawi. You're underestimating me, mother. Sino nagsabi na hindi ako gumagawa ng paraan? Malapit ko na ulit mapaamo si Max. Kaunting panahon na lang. Magiging akin siya ulit. Umiling si Becca. Ewan ko, parang hindi sigurado yung plano mo. Umirap na si Vera. Mabilis na kinuha ang kanyang cellphone at nagdial ng number doon. 3 ring ang hinintay ng dalaga bago may sumagot sa kabilang linya. Max, sorry, did I wake you up? No. Gusto ko lang sabihin that you have a safe trip, okay? But if you need company, I'm always ready. Yeah, really? Okay, I'll be ready in 15. Ani Vera bago tinapos ang tawag. I'm going to get your money, mother. Just wait. Sabi pa nito sa ina bago nagmamadaling umakyat sa silid nito at nag-impake. Magawa kaya ni Vera na makuha si Max? Ano ang gagawin ni Demi ngayong habang sa patagal, mas lumalayo ang loob ni Max sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.